Isang ina at ang kanyang anak na babae ay lumipat sa probinsya matapos siyang makakuha ng trabaho bilang propesor sa kolehiyo. Ang bahay na nahanap nila ay luma ngunit mura, sobrang mura. Isang gabi, nakakita sila ng lalaking tahimik na nakatayo sa harap ng kanilang bahay. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa kanila, hindi kumukurap, hindi gumagalaw, hindi siya nagsalita, hindi siya humihinga o tila ganon. Sa susunod na gabi, nandun siya ulit at sa gabing sumunod pa, laging nasa parehong madilim na lugar, laging nakamasid. Isang hapon, habang abala ang ina sa paaralan, ang kanyang anak na babae ay umuwi ng mag-isa. Habang papalapit siya sa bahay, nag-umpisang magyelo ang kanyang dugo. Nandoon siya ulit, ang lalaking hindi gumagalaw, nakatayo sa parehong lugar sa harap ng kanilang pintuan. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa kanya. Siya ay natulala, hindi makagalaw, pakiramdam na parang ang mga anino mismo ang pumipigil sa kanya. Sa susunod na umaga, pagkatapos ng pulong ng mga guro, tahimik na nagtanong ang ina kung may nakakaalam ng kwento sa likod ng bahay na inupahan niya. Ngunit lahat ay umiling lamang. Walang sinuman ang nakakaalam ng kahit ano. Walang sinuman, maliban sa matandang tauhan ng maintenance. Nang lapitan niya ito, nagbago ang kanyang ekspresyon na para bang inaasahan na niya ang tanong at natatakot dito. Nag-antay ang tauhan ng maintenance na umalis ang lahat bago hinila ang ina sa gilid. Ang kanyang boses ay bumaba sa nanginginig na bulong habang isiniwalat niya ang katotohanan tungkol sa bahay. Ang lugar na iyon, pag-aari iyon ng isang matandang lalaki, sabi niya. Nawala sa kanya ang lahat, hindi makabayad ng utang sa bahay. Sa huli, nagkasakit siya, nag-iisa, galit, at iniwan upang mabulok sa parehong mga silid. Nagdilim ang mga mata ng matandang lalaki habang siya ay nagpatuloy. Bago siya namatay, isinumpa niya ang bahay. Sinabi na walang sinuman ang mamumuhay doon ng payapa. Sinabi na iyon ay sa kanya kahit sa kamatayan. Sa hapon na iyon, nakipag-usap ang anak na babae sa ilang kapitbahay, umaasa na may makapagpapakalma sa kanyang mga takot. Ngunit sa halip namutla ang kanilang mga mukha. Ang mga kwentong kanilang ibinulong ay eksaktong tumugma sa sinabi ng tauhan ng maintenance sa kanyang ina, ang parehong matandang lalaki, ang parehong sumpa, ang parehong babala. Bawat kapitbahay ay inuulit ito sa mahina, balisang tono. Walang sino man na nanirahan sa bahay na iyon ang nagtagal. Sa parehong gabi, nagpasya ang ina na humanap ng ibang lugar na matitirhan. Hinila niya ang kanyang anak na babae. Dali-dali silang sumakay sa van at umalis kaagad ng hindi lumilingon. Echoes of Wonder, The Night, likha ni Franco Murillo. Espesyal na pasasalamat kay Daisy, Latifa at Leana. 2025 Echoes of Wonder. Lahat ng karapatan ay nakalaan.